Bumuo na ng isang special investigation team ang Philippine National Police para imbestigahan ang pamamaril sa stand-up comedian na si Gold Dagal. Ayon kay PNP spokesperson at Central Luzon Police Regional Director Brigadier General Jean Fajardo, kikilos rin na ang support units ng buong rehiyon para tumulong sa investigasyon. Dagdag ni Fajardo, meron na silang mga lead sa kaso pero hindi pa ito masasapubliko. Bago ang pamamaril, inamin ng ina ni Dagal na may mga natatanggap ng banta sa kanyang buhay ang komedyante. 3 hindi nakikilalang suspect ang sinasabing sangkot sa pagpatay sa Angeles City, kabilang ang gunman na lumapit kay Dagal bago siya barilin ng ilang ulit. Mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo? Pasensya na po kayo, matagal po tayong hindi nakapag-update dito po sa nangyari po kay Gold Dagal. Ngayon po mga kababayan, meron po tayong balita at yung mga kapulisan ay meron ng lead o meron ng suspect sa mga pumatay dito, mga kababayan. Kasi syempre marami pong naglalabasan na ang pagkamatay ni Gold Dagal ay ibinibintang nila sa isang reliyon, mga kababayan. Hindi naman po patas yun na basta ka nalang magbintang na wala namang matibay na ebidensya. Dapat po meron po tayong proof. Kaya ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong mga sasabihin ng otoridad. Kung ano ba talaga ang nangyari at sino po ang mga suspect. Kasi syempre mga kababayan, mahirap naman talaga na bigla ka na lang mag-aakusa sa isang malaking reliyon na kanyang binanatan. 'Di ba? Itong Gold Dagal na ito ay matindi talaga yung kanyang mga satiric joke na hindi lamang reliyon ang kanyang binibira, kundi mga tao din at mga politiko, mga kababayan. Kaya itong nangyari kay Gold Dagal, dahil po sa kanyang pagbibiro sa isang malaking reliyon na pumasok daw umano ito sa kapilya tapos malamig yung aircon at kung ano-ano po ang kanyang sinasabi. Kaya ito daw yung dahilan, kaya napaslang po ito mga kababayan. Pero maling-mali po ang mga nagsasabi ng ganyan. Dahil po, isa po yung aligasyon na wala namang matibay na katibayan. Ang paniwalaan po natin mga kababayan dito ay yung mga otoridad. Dito po kasi mapapatunayan kung sino po talaga ang tunay na mga nagsagawa ng krimen na ito. Kaya napaslang itong si Gold Dagal. Pasensya na po mga kababayan na tinatapik lang po natin. Pati po sa pamilya po ni Gold Dagal ay kami po ay nakikiramay. Kami po ng buong pamilya ko po ay nakikiramay po kami. Malungkot po kami sa sinapit po niya. Ngayon po, ito talaga, pakita po natin ang ginawa po ng PNP na meron na daw silang umano na suspect. At ano ang dahilan? Tignan po natin mga kababayan para meron po tayong basis. Sino ba talaga ang pumaslang kay Gold Dagal? Para po hindi po tayo mawala at mag-akusa na lang kung sino-sinong mga tao na wala naman kayong sapat na ebidensya. Yung iba nga dyan na kilalang vlogger yung kaalaman kung sino-sinong binibintangan niya. Naku po, kaalaman, mahirap yan. Yung sinasabi mo na dahil lang sa joke na ito pinaslang yung komedyante. Dapat mag-ingat ka din kasi syempre wala kang matibay na ebidensya. Pwede kang makasuhan dito sa cyber libel na bigla ka na lang magsasabi na ganito, ganyan. Ang paniwalaan natin yung mga otoridad. Ito po mga kababayan ang ating ipapakita, ang PNP ng Pampanga, mga kababayan, sa Angeles ay meron ng mga lead suspect dito. Pakinggan po natin mga kababayan at mga kapatid. Ano pong masasabi nyo po dito? Dito talaga ang papaniwalaan natin kasi sila po yung
nangunguha ng mga information para malaman kung sino talaga ang mga pumaslang dito. Huwag tayong gagawa-gawa ng kwento para lang siraan ang isang malaking reliyon, para masira ang kaisahan ng mga miyembro. Huwag po ganon kasi kahit anong gawin yung paninira, hindi kayo magtatagumpay. Kasi ang reliyon na ito ay talagang matibay at talagang ang sinusunod lamang ay katwiran, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa. Hindi po inuutos ng pamamahala ng reliyon na ito na hindi gumalang sa kapwa. Laging nasa doktrina po yan. Igalang ang kapwa. Mahalin ang pamilya. Hindi po niya inuutos na magkaroon ng kaaway. Kaya kayo, maling-mali kayo sa mga sinasabi nyo. Eto na po mga kababayan, hindi ko napapatagalin pa. Eto, sa PNP ito mga kababayan, napakinggan po natin. Para meron kayong masabi, wag lang kayong mamimintang. Kasi, naku po, magmumukha lang kayong mga basura at mga marites na walang alam na mga mangmang. Eto na mga kababayan. Patungkol na rin po dyan sa... Tuloy-tuloy pa rin po ma'am yung ating investigation. Tuloy-tuloy pa rin po ma'am yung ating investigation patungkol na rin po dyan sa naging pagpatay dito nga po kay Ginoong Dagal, at meron na rin po tayong mga lead na pinupursu po pero hindi po tayo makapagbigay ng specific details para po hindi po ma-preempt yung ongoing investigation po natin. O kita nyo, meron na silang suspect dito. Naku mga kababayan, malalaman natin kung sino po ito. Grabe na. Nalaman kung sino po ang kriminal. Meron silang suspect. Grabe. Kaya kayo mga namimintang kayo, mag-ingat po kayo kasi mali ang ginagawa nyo. Bigla na lang kayo mag-aakusa ng kung sino-sino na wala namang kayong proof. Lalong-lalo na yung mga sumasaw-saw dyan na mga vlogger, gusto lang kumita ng kwarta at dolyares, babanatan nila itong reliyon na ito na wala namang kinalaman. Di ba mga kababayan, dapat irespeto po natin ang mga organization, mga tao, mga politiko, o mga reliyon, irespeto natin. Huwag po natin gagawing biro ang mamintang. Magpakabait kasi tayo. Kasi pag napapahamak tayo, sino-sino ang pagbibintangan natin. Gaya nung road rage na nangyari diyan sa may Boso-Boso Antipolo. O tignan nyo, dahil sa kagaspangan nung dalawang motorista, yung mga nagmomotor na mabibilis magpatakbo. Kita nyo mga kababayan, dahil wala silang yung tinatawag na pagpapakumbaba sa sarili, mayayabang pa sila. O tignan nyo, imbes na umiwas sa gulo, isinuko yung buhay niya doon sa walang kwentang bagay na away. Ayun, nabaril siya. O tignan nyo mga kababayan, dahil sobrang kayabangan nung dalawang nakamotor. Hinabol nila yung Fortuner. O tignan nyo, umiiwas na ngayon naka-Fortuner, ginigit-git pa nila, hinarang pa nila. O yan tuloy. Nabaril, namatay. O, ganyan din yung mga taong pasaway na mga gagawin yung kakatawanan yung isang bagay na pagka may nangyari sa inyo, puro kayong pamimintang. Itong dalawang ito, parang magtatay yata ito. Yung isa, binawian ng buhay dahil nabaril sa ulo. Mga kababayan, yan po yung iiwasan po natin. Gaya po din yung pagbibiro. Iiwasan po natin yung mga maseselang mga joke. Mga kababayan, magpakabait po tayo. Huwag tayong basta-basta magsasalita ng kung ano-ano para mapabuti ang buhay natin.
O, eto na, pakinggan po natin mga kababayan, kailangan kasi tayong matuto. O, kita nyo po yung vlogger na Russian-American na ginawa niyang kalokohan yung mga kababayan natin dyan sa BGC. O, anong nangyari sa kanya? Ikinulong, pinadeport, pabalik sa bansa nila. Meron ding isang, vlogger din sa Korea. Kita nyo, ang bastos ng ugali, hinuli din ng Korean authority. O, kaya tignan nyo mga kababayan, pag mabait tayo, mapapabuti ang buhay natin. Kaya ito, yung investigasyon dito, malalaman kung sino yung mga salarin dito, huwag kayong mamimintang. O, ito na mga kababayan. As to the motives, marami po tayong tinitignan dyan. May mga lumalabas po sa social media na ilang mga pananaw kung ano po yung motibo sa kanyang pagpatay. Yan din po yung tinitignan po ng Angeles City Police Station po. Gunshot wounds po, may tama po siya sa may lower part po ng kanyang mata at tumagos po yan sa ulo at base na rin po ma'am doon sa mga na-recover po na CCTV footages ay 3 ang posibleng may kinalaman po dito sa insidente po na ito at doon naman po sa mga na-recover po na mga ebidensya ay may mga na-recover po tayo na mga fired cartridge cases po galing po sa caliber 45 firearms po. O yan, mga kababayan at mga kapatid. Kung narinig nyo po, 3 yata yung binanggit na basyo ng baril at galing po ito sa 45 na baril, mga kababayan. At natamaan daw dito sa ibabang mata at lumusot sa kabila. Yun po yung sanhi ng kanyang pagkamatay. 3 daw po yung suspect nila na kriminal dito, mga kababayan. O kita nyo, pagka lumabas po itong ginagawang investigasyon ng mga polis at sinabi po kung sino yung perpetrator, yun na yun. Kahit sino pa yan, mga kababayan, kahit sino pa yan na malaman at merong ebidensya na sila talaga, yun ang papaniwalaan natin. Hindi yung basta-basta kayo manghuhusga ng kung sino-sino, maling-mali po yan. Kaya minsan yung mga vlogger na gusto lang sumikat, gagamitin nila yung pangalan ng isang reliyon na para mag-viral. Diba pagka binabanggit sila, itong reliyon na ito na wala namang ginagawa, na puro lang naman kabutihan ang ginagawa sa kapwa. Napakayaman ng reliyon na ito at napaka-impluwensya at ginagalang sa buong mundo. Hindi lamang dito sa Pilipinas, mga kababayan. Lalong-lalo na pagka darating ang mga eleksyon. Itong pagkakaisa ng mga miyembro at pamamahala ng reliyon na ito, isa talagang malakas at solido at talagang pinupuntahan ng mga politiko para humingi ng tulong. Mga kababayan, kaya pag ito na ang nagkaisa, marami nang natatakot, marami nang nanginginig dahil po sila ay talagang, ang pagkakaisa kasi ay talagang malupit na wala po sa ibang reliyon, mga kababayan. Yan po talaga ang totoo. O kita nyo yung iba, kahit anong gawin nilang paninira, hindi nila masira-sira. Kahit anong gawin nilang panggigipit, hindi nila magipit-gipit. Kasi merong magaling na leader ang reliyon na ito. Di ba mga kababayan? Ang mga miyembro masunurin talaga. Meron mang mga loko-loko, bilang na bilang. Pag meron mang gumagawa ng kasalanan, tinatanggal, inaalis. Dahil hindi naman mawala sa isang, halimbawa, bahay, meron kang anak na loko-loko. Ganon din sa kabuuan ng reliyon na ito. 'Di ba? Kahit sino, Protestante, Katoliko, Sabatista, Saksi ni Jehovah, El Shaddai, Muslim, hindi lahat perpekto. Ganito rin sa reliyon na ito. Meron ding mga iilang mga loko-loko pero hindi lahat. Bilang na bilang kung ikukumpara natin sa mga
ilang samahan dyan na halos lahat na makita dyan sa mga daan, yun ang reliyon nila, mga kababayan. Kaya lahat ng mga pamimintang nila ay nabibigo sila kasi wala silang katwiran, mga kababayan. Kaya lahat napapahiya. O tignan nyo, kahit mga malalaking tao na gustong siraan ang reliyon na ito, hindi nagtatagumpay dahil wala kasi sa katwiran eh. At tignan nyo itong pamahalaan natin. Hindi sila sumusunod. Pinayuhan sila na magkasundo, magkaroon ng kapayapaan. Anong nangyari? Ipinilit nila yung kanilang mga sarili na mga kala mo marurunong. O, tignan mo anong nangyari ngayon. Lalong nagkagulo yung Pilipinas. O, di ba? Tignan nyo, mga kababayan, dahil nagmagaling sila, pinayuhan sila na magkasundo, gawin ang mga dapat, magkaroon ng tamang serbisyo, wag lang pamumulitika, wag puro bangayan, kailangan trabaho na, mag-focus na sa serbisyo para magkaroon ng direksyon ang bansang Pilipinas. Ano ginawa nila? Nag-away-away sila, mga kababayan. Hanggang ngayon, mga kababayan, tignan nyo po ang ating Pilipinas. Tignan nyo po, mga kababayan, hindi na sila makagawa ng kanilang mga trabaho dahil itong ginagawa nilang mga bangayan, pati yung Pangulo natin na si PRRD, nasa ICC na. Pinahuli siya. O, tignan nyo ang mga Pilipino. Kahit saan may nagrarally. Kahit saan may nagde-demonstration. Pero mga kababayan, ang lahat ng ito na nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa iba't ibang mga bansa, ay hindi na talaga mapigilan ito. Dahil ito po ang nasa hula ng Biblia na magkakaroon ng mga kaguluhan, mga digmaan, mga pagkakanya-kanya, magkakaroon ng mga bulaang propeta, magkakaroon ng mga taong mayayabang, mga taong palamura, mga taong palalo, mga lilo, mga kababayan, magkakaroon ng mga malalakas na lindol. O, tignan nyo yung nangyari sa Myanmar, mga kababayan. Libo-libo ang mga nasawi dahil sa lindol na malakas. Yan din po ang nasa hula ng Biblia na magkakaroon ng malaking lindol. At yung mga tao ay mag-iiyakan, magkakaroon ng kalungkutan. Kaya mga kababayan, ang lahat ng ito ay magaganap talaga dahil ito ay sinabi na po sa mga hula ng Biblia. Kaya yung mga tao ngayon takot na takot, mga kababayan. Kaya ang gagawin lang po natin ay manatili po tayong karapat-dapat. Manalig po tayo na meron tayong Panginoon sa langit na laging magliligtas sa atin. Alam nyo mga kababayan, sa Pilipinas, pag darating daw ang Big One na tatama, lalong-lalo dito sa Metro Manila, ay marami daw talagang mamamatay na tao. Pero sabi ko sa inyo, ang The Big One na ito ay hindi matutuloy. Dahil alam nyo ba mga kababayan, ang bansang Pilipinas ay nandito ang kanyang mga hinirang. Nandito ang hinirang ng Diyos. Hindi niya pababayaan ang mga hinirang ng Diyos. At madadamay din yung mga tao na ililigtas. Manalig po kayo. Kasi sabi ng mga eksperto, sa oras sa dumating itong The Big One na ito sa Pilipinas, talagang maraming mangyayaring hindi maganda. Maraming magbibwis ng buhay. Dahil syempre, yung Metro Manila yan, puro building yan. Wala pa sa ayos yung lokasyon. Yung sa tectonic plate na sinasabi, na daanan nung Ring of Fire na sinasabi. Marami daw magbibwis dito. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil ang hinirang ng Diyos ay nandito sa Pilipinas, ay hindi na mararanasan ang The Big One na ito.
malakas ang aking pananampalataya, mga kababayan. Itong hulang ito ay mangyayari na hindi pababayaan ng Panginoong Diyos ang kanyang hinirang. Magkaroon man ng lindol sa Pilipinas, pero siguro pahapyaw lang. Hindi niya hahayaan na masawi ang kanyang mga hinirang, kanyang ililigtas ang kanyang mga anak, mga kababayan. Di ba sabi din sa Biblia, yung Sodoma at Gomora na nilipol ng Panginoong Diyos, na sabi ni Abraham, paano Panginoong Diyos kung merong 50 katao na mga matutuwid? Sila ba'y iyong idadamay sa iyong bagsik? Sila ba'y lilipulin mo rin kasama ng mga taong masasama? Sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko lilipulin ang 50 yan. Di ba? Paano pagka merong 40 katao na mababait na hinirang mo? Hindi ko lilipulin yan. Di ba? Basta meron yan. Sabi niya, hindi ko lilipulin yan. Isipin niyo mga kababayan, hindi niya lahat idadamay mga kababayan. Hindi lahat idadamay ng Panginoon. Dahil sa kanyang hinirang mga kababayan, hindi niya hahayaan na ang kanyang hinirang bayan ay mapapahamak. Malamang mga kababayan, dahil nandito ang hinirang ng Diyos, yung mga tao na mga kapitbahay, hindi din madadamay. Yan ang aking panalig ha. Yan ang aking tiwala at pananampalataya. Dahil ang Panginoong Diyos ay mapagmahal. Kung may mangyayaring lindol man, malamang konti lang. Pero yung nangyari sa Myanmar, hindi na mangyayari dito mga kababayan. Yan po ang aking masasabi na talagang ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. Kasi nasa Pilipinas po kasi yung kanyang hinirang Nandito yung kanyang mga hinirang na mga lingkod ng Diyos. Nandito talaga. O tignan nyo mga kababayan. Kaya swerte ang Pilipinas dahil nandito ang hinirang ng Diyos. Nandito umusbong ang kanyang mga hinirang mula noong mga unang mga siglo. Ikatlong tatak kasi yan mga kababayan yung ikatlong tatak nandito sa Pilipinas. Kaya swerte ang Pilipinas kasi hindi mangyayari ang the big one. Yan lamang po ang aking masasabi mga kababayan. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagsubaybay na ito. Manalig po tayo na magkaroon ng hustisya at tamang katwiran ang nangyari kay Gold Dagal. Kung sino man po ang gumawa nito ay dapat maparusahan. Huwag po tayong basta-basta magbintang na wala namang sapat na ebidensya. Magtiwala po tayo sa ipinapatupad na investigasyon para malaman kung sino talaga ang gumawa nito. Mga mahal kong mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat po at magtiwala po tayo sa magagawa ng Panginoong Diyos na ililigtas niya ang bawat kanyang hinirang na matuwid. Yan po ang aking pananampalataya. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share, at isang subscribes. Mga kapatid, anong masasabi niyo po sa reaction natin na ito? I-comment nyo po kung saang lokal kayo, anong distrito kayo. Mabuhay po. Once again, ako si The Wonder sa Philippines na laging magbibigay po sa inyo ng mga balita. Mabuhay po.